Magandang gabi. It's middle week service. Taglish po tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. I know He's moving. Kahit hindi natin siya nakikita, He's moving right now. After the resurrection, we discover that He is truly the God who is alive in the form of the Holy Spirit. 24/7. He's watching all His creation all over the planet Earth. And specifically, He is moving in the lives of His people, of His children. Those who believe, those who receive the Holy Spirit, that is in the presence of the Holy One. For sure, we are all moving towards the direction of God's leading. Thank you, Holy Spirit. Would like to welcome you. I pray that you are moving, Lord, right now. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Welcome. Holy Spirit, welcome. Everybody must be in the minds, in your heart, your imagination. He is here. He's everywhere. He holds the planet Earth. He holds you and the universe. Hallelujah. Let's worship Him. The Holy Spirit gives birth to spiritual life. And He gives us spiritual blessing tonight. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Everybody, let's do this as our prayer. Singing in praying. Praying, singing. Hallelujah. From the hearts. Holy Spirit, fall on me now. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Welcome Him in your home, in your hearts, in your minds. He's everywhere, anywhere. Holy Spirit, fall on me now. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I need you, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm
worship the Lord in spirit and in truth. We need to have a fellowship, a relationship with this Holy Spirit of God so that we can truly worship Him in the truth, not in lie. And we thank God for the Word because the Word is the truth. And Jesus is the way, the truth, and the life. So I would like to welcome the presence of the Holy One as we had sung. Together we join our faith together and worship Him all the more. Worship is loving Him, putting Him first in our lives. This middle week, we announce and we declare that you are the first. You will always be the first in our lives. Let's worship one more time with the Lord. He's here. Lord, we thank you for such a great move of God last week. He continues But Lord, to today, cleanse you we're asking by you, His Lord, to come once atoning more. blood, Move in our lives. available for everyone. More of your glory, more of your presence. Thank God for the resurrection Come, Holy power. Spirit. We hunger. The blood We hunger covenant and we thirst is available for all of for more us. of you. Oh, More of you, Lord. Come, Holy Spirit. More of your presence. Open your mouth, just For we praise know if we have you, more of you, we can have more power. And tonight, we need your presence. Come, Lord, move in our being from the top of our heads to the sole of our feet. Come. More of your presence. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. I want everybody to join. All over the world. All eagles. All partners. All those who believe in the Lord and worship with us. I want you to join as we sing this song, the purification of God will happen to us. Amen. From the heart, I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. Let's declare, He's the one who holds it all. He controls everything. As we worship, we surrender. A love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying now. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. More of your presence. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. Mean what you sing. Then God will pour out His power to move in your being right now. His healing power. All my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Sing, I lift my voice. Sing it more. Once again. Lift your voice. No matter what life, no matter what happens to you right now, you might be broken. You might be in trouble. You might be in sickness. Proclaim that He is the one who is in control.
worship you. We decide to worship you. A love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, come Holy Spirit, more of your movements. Take me as I am, use me as you call. As promised in the book of Acts 2:17, you promised that you're going to move with your power on these last days. My heart is calling out to you. Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit. Your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my love. Allow him, the holy fire of God, consume all the iniquities, all sins, all virus in our body. He's here. He is going to change us to be like Jesus. Oh, more like you. My life, I live to worship you. Glorify me. Set my heart on fire. Let me come to your rescue. I want to be pure as gold, Lord. Cleanse me. Purify me. Oh, Holy Spirit. Purify me, Lord. Oh, set me apart. Change us and mold us. Mold me Jesus, change and mold us. in your own design. Make me what you want me to be. Potter's hand. Mold us to the shape you want us to be, to the person that you want us to be. We surrender Hallelujah. ourselves in the Master's hand. We say, Jesus, Ora bashika. you are refiner's fire.
worship Kindness you, Lord. fire. You are my You soul are our desire. soul's desire. I want to know you Soul more. longs for you. Allow me to We desire experience after your presence. fire, oh God. Oh, la, 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 shikandara, ya, ra, 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 ya. Close your eyes, just worship. Imagine that He's cleansing you with His holy fire, His words. Not only the Word of God is water, it is also fire when the Holy Spirit comes on you. The water cleanses, the fire purifies. God wants you to be gold, pure, holy, for His purpose. Come, Holy Spirit. Yes, Lord, I worship you. More of your presence. Take me as I am. Use me as you are. I give my all for you. Lift up both your hands. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are my soul. My heart is Calling out to you. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. And my King. Jesus, my Lord. Lord and my King. Let's declare He's a King. You alone. You alone, oh God. You alone. We worship you. Every part of my Oh, life. every day of my You life. are Lord of all. Ura Baba, we worship you, for you are our King. We declare, Lord, that you are the King of glory, and you are coming soon, and we are preparing for your coming. From spirit, soul, and body, we desire to be with you in order for us, Lord, to enjoy tonight your very presence. We need to surrender everything, spirit, soul, and body. We wanted to be one with you tonight. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Taglish tayo. Salamat sa mga nag-respond after the resurrection. Dito tayo mapatunayan na tayo ay hindi lamang sa celebration, kundi tayo ay resulta ng resurrection. Marami pong nagsisimba, hindi sila makatagal. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kapangyarihan para makatagal ka. Ang presensya ng Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan. So, kapag tayo ay lumago ng ating pananampalataya, the knowledge that we get, yung bang ever-increasing, dumadami, lumalaki ang pagkilala natin sa Panginoon, lalo tayong nai-empower. Lalo tayong nagkakaroon ng kapangyarihan para tumagal.
at para mapatunayan sa buong mundo na tayo nga ay totoo. Kung si Jesus, yung ginawa niya sa 3 araw, ay napaka-importante sa atin, din siya din nag-aabang sa atin. Kung tayo ba ay nagkaroon ng effect doon sa ating sinasabing resurrection. Sabihin mo nga sa katabi, resulta ka ba ng resurrection? Yon. Ang purpose ni Jesus ay magkaroon ng malaking effect sa kanyang resurrection. Salamat, marami tayong napatunayan na ang resurrection ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan, mabuhay dito sa lupa. We are resurrected as Jesus had been resurrected. Namatay siya, namatay din tayo sa ating mga sarili. Kaya dito natin patunayan, ang Diyos pinatunayan niya ang sarili niya. Pinatunayan niya sa kanyang death and resurrection ang kanyang kredibilidad. Kaya gusto niya maging pareho. Ang ating vision is to know His death, burial, and resurrection and be like Him. Yun ang pinaka-target. Doon po sa resulta, mukhang iilan na lang talaga ang nagpapakita na sila nga ay resulta. But we are not stopping here. Patuloy ako na ipapakita sa inyo. Ganon din eh. Kasi ang challenge dyan, tingnan nga natin kung totoo ka, yun ang challenge. So si Jesus nag-declare na siya ay Son of God, the Messiah, the Sent One, the King of Kings, the Lamb of God who takes away the sins of the world. At sinabi niya rin na dineclare niya rin sa mga disciple na siya ay pupunta ng langit, siya ay mamamatay, at siya ay dinitalyin niya. And then pinatunayan niya, kaya yung resurrection ay napaka-importante sa ating lahat dahil kung wala yung resurrection, hindi natin talaga isigaw sa mundo na siya nga ang tunay at nag-iisang Diyos. Palakpakan nga natin. So, tonight, all over the world, Taglish tayo. Gusto ko sana mag-English, pero kailangan po nating ma-assure din ang ating mga Pilipino, kahit man lang dyan sa abroad, na tayong lahat ay nangangailangan ng mensahe. In the middle week ng ating journey, kaya ang Diyos nag-provide nito para hindi ka off and on. Yung iba na off na. Sabi nila, nagla-live kami, Pastor, are you still that you are alive? Kasi hindi po guarantee yun. Ang fellowship, ang siyang totoong product, resulta na ikaw ay alive. Kasi ang target ng Diyos ay ano? Family. Kaya sa 5 araw nating pagsasama, kung hindi kayo nakaramdam ng pamilya, it means to say, hindi na-serve ang purpose. Kasi yung closeness natin sa araw-araw nating pagkikita, yun ang magbibuild sa atin na talagang pamilya tayo. Nababawasan ang inyong mga alanganin, fears, dahil meron kayong pariho ang ating pananampalataya. At anuman ang ating pinagdadaanan, God can use people. No? Kahit nga sa atin dito. Sa 25 long years, hindi nawala ang takot ko. Dahil tumubo ang faith ko. Pakisabi nga sa tabi, tumubo ba yung faith mo? O may faith ka nga, hindi naman tumubo. Kailangan tutubo yan. Dahil pag malaki ang faith mo, wala yung fear, kusa. Kaya kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, we don't have to rebuke the devil. Natural na lalabas ang mga demons kasi pumapasok ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen ba? So I want you to know na kailangan mag-umpisa tayo. Tayo ba ay born again? So, medyo maliwanag na kapag hindi tayo na-resurrect or na-born again, ay hindi tayo makakapunta ng langit. Klaro po yon. Marami ang nagko-confess na Jesus is Lord, pero hindi sila na-resurrect. Ibig sabihin, hindi sila kasi namatay sa dati nilang
pamumuhay. Ganun pa rin as usual ang kanilang mga buhay. Kung may pagbabago, ibig sabihin tayo ay sumusunod kay Kristo, then yun ang hudyat na tayo nga ay nabuhay na muli kasama ni Jesus. Kapag nabuhay na muli, ang dati mong ikaw ay hindi na siya babalik. Kaya it varies with your death. Maaring yung iba, papatay-patay lang, pero sumbi pa rin. Pa-off and on. Hindi po pwedeng ma-off and on ang isang tao na kapag namatay siya, dinesisyonan niyang mamatay sa old life niya. Then surely, sabi ng Panginoon, dahil nag-decide ka na ang buhay mo noon ay iyon ang stop, yun ang death, stop. Then syempre, sasama ka sa salita ng Diyos. Then you will be resurrected at bagong nilalang ka na. Ang ating message for the middle week service is all about prayer. Ang panalangin ay isang resulta ng pananampalataya. Kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, may alam ka sa Kanya, may communication ka sa Kanya, kaya nga may prayer life ka. Kung hindi regular ang prayer life mo, it means to say, wala ka pang relasyon. Ang prayer life ay dapat regular. Dahil you confess na hindi ka mabubuhay na wala ang Diyos. Pag kinumpes mo na hindi ka mabubuhay, ibig sabihin, hindi ka kayang dumaan ng isang araw na wala kang basa or alam na bago, through hearing man lang at saka reading man lang, at iyong communication mo sa Diyos ay laging activated. Every now and then, pag born again ka, kahit sa tricycle ka, kahit nagtatrabaho ka, you continue to commune with God. Kapag ikaw, ayun nga, spirit to spirit, kapag sa puso lagi ang umiiral sa iyo, kung saan ginawa mo siyang hari ng iyong puso, siya yung magte-take over. Sample, kahapon pumunta po kami ng Glan. Sabi ni Pastor Alfredo, hapon na to, wag tayong pumunta kasi mahirap magbiyahe ng gabi. Sabi ko, kinausap ko na ang Diyos pa, kasama natin si Lord. I tell you, gusto kong patunayan sa iyo na si Lord ang kasama natin. Siyempre sa edad ni Pastor Alfredo, 3:00 na kami umalis. Ibig sabihin, gabi na kami uuwi. So with my full confidence na kasama namin ang Panginoon na mayroong dalang purpose. Tandaan nyo, ang lakad ay hindi pabanjing-banjing lang o pa happy-happy lang. Kailangan on purpose ka. Kaya marami ang na-encourage doon sa aking live stream. Yun ang purpose ng Lord. Kapag under ka sa purpose ng Lord at anak ka ng Diyos, provision is attached. Protection is attached, and direction is attached. Kung tayo ay mag-reason out, nga naman hapon na, di dapat pupunta. Pero ang Diyos, pag nag-direction siya, walang pili. Kapag sinabi niya, makukuha mo lang yan kapag lagi kang in contact with God. Kapag araw-araw nakakausap mo siya, identify mo ang salita niya. Importante yon. Kasi maring gusto mo lang. Kapag gusto mo lang, syempre, wala siya, hindi siya kasama. Pag gusto ng Diyos, na-approve ng Diyos na ikaw ay pupunta doon for a purpose, then God will grant you. Iga-grant niya yung 3, protection, direction, at saka provision. Na ilagay nyo ba sa notebook nyo at ilagay nyo yan sa puso nyo? Dahil araw-araw po yan, na provision ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo kayang di magsimba. Siyempre, yung iba may puntan, yes, alam ko yan. Pero kung totoong anak ka ng Diyos, nagdi-desire ka na gusto mo siyang ka-fellowship, God will always make a way. Nung nagbabiyahe kami kahapon, sabi ng Lord, di ba, yung mga sasakyan na yan, kahit anong galing mo mag-drive, kapag ikaw ay masagasaan,
Hindi ibig sabihin na magaling ka mag-drive ay sure ka na hindi ka madisgrasya. And God told me while praying na, di ba ako ang may control ng lahat? Pwede na madisgrasya ka sana, pwede kong iliko yung kotse na hindi ka matamaan sapagkat anak kita. Everything in this planet Earth is in control by the one who created heavens and the earth. Ito po ay isang revelation katulad ng sun, moon, and stars. Hindi sila nagko-collide sapagkat they are protected and they are controlled by the living God. Amen! Stomp your feet. God is in the house. So we'll be talking about prayer, at kapag kayo ay anak na ng Diyos, you are engaged now in warfare. Pagkatapos yung hallelujah na na-resurrect, asa na yung iba? Wala. Kasi hindi nakuha yung power, napagod. Tama ba? So we're not condemning you. Pinapakita lang ang resulta. Kung pagod si pastora ang number 1 na mapagod. Una, wala pa akong tigil sa kakasalita. At lahat kayo, I tend you sa office, lahat kayo, I see to it na kayo ay ma-tend, maging yung sa abroad. Paano ko nagawa yan? I need to have my responsibility na maging consistent siya. For the past 25 long years, nakikita yan ng mga nakakilala sa akin kung gaano ang order ng aking trabaho as a pastor. Can you give a clap offering to the Lord? Dahil our God is a God of order. Kapag siya ang sinusunod mo, magiging replika ka ng Diyos. You will become the mirror. You will become the reflection. Kung ano nakikita sa akin, yun ang makikita ng mga taong hindi nagbabasa ng Bible. Ganyan pala ang Diyos. Sa edad ni Pastora, pwede pala siyang i-control. Na hindi siya magkaroon ng sakit. Na hindi siya magkaroon ng medicine. Ng ano yung tawag? Maintenance. Ganun pala ang resulta. Hindi nagbabasa ang iba ng Bible, pero nakikita nila resulta. Look at your neighbor. Ikaw ba ay resulta na ng resurrection? O tagatingin ka pa lang at alam mo mga Pariseo, ganyan tingin. Alam ko, I know. Pero hindi ka naniwala, kaya hindi ka nakikita sa resurrection. Ang resurrection po ay ang iyong pagkabuhay na muli. Ang taong nabuhay na muli ay supernatural power. Parang nag-uumpisa ka pa lang. Parang kagigising mo lang. Come on. Stomp your feet. So ano ang nagawa ng Panginoon sa 3 araw na pinaka-highlight ng ating selebrasyon? 2,000 years ago pa po namatay ang Lord. Tapos na yun. What we are celebrating, bakit nag-celebrate yung iba? Sumisigaw yung iba? Yung iba naman, nadala lang. Pero yung totoong sumigaw, ayun yung nakaranas. Katulad ko, nakaranas ako ng kamatayan sa luma kong buhay at nabuhay ako muli kasama si Jesus. Ano ang resulta? Hindi na ako nagugutom. Lahat ng kailangan ko, pinrovide niya na dahil yun ay kasama sa package ng salvation. So bakit ba ako mag-worry? Hindi na ako mag-worry kasi ang sabi niya, kapag kasama mo na siya, pag resurrected ka, kasama mo na siya Then, ma-experience mo na siya pala ang banal na espiritu. Si Jesus ay ang banal na espiritu. Siya yung Jesus na buhay. The Holy Spirit is Jesus, the living. Nakasama natin ngayon. At kung kasama mo siya, ibig sabihin persona siya.
nakakausap mo siya 24/7. Bakit sabi mo lonely ka? Hindi mo siya kilala. Nakakausap mo siya sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po ang VCF ay hindi religion. Hindi man lang, yung iba alam ko nagtataka na yan sila, kaya tingin-tingin lang sila. Sabihin mo sa katabi, tama ka na ba sa tingin-tingin? O gusto mong maranasan din? Kaya iniimbita tayo ng Panginoon, believe, come, I show you something. At kapag sumama ka, may experience mo rin. Alright, so take hold what God has for you tonight. Ang anak ng Diyos na namatay, ngunit nabuhay na muli 2,000 years ago, bumalik na po siya in the form of the Holy Spirit. At ang kanyang promise in the form of physical, as a man, is going to show himself. Ang kanyang patotoo, testimony niya na matay siya ngunit nabuhay, ay isang highlight ng aking pananampalataya. Kaya hanggang mamatay ako, patuloy pa rin si Pastora Marlene. Hanggang binibigyan siya ng pagkakataon, I'm going to preach the gospel. Dahil sabi ng Lord, it is the power unto salvation to all men. Patuloy siyang nagpapatutuo. Bawat salita, sasabihin ko uli, nangyayari uli. Sabi ko, Lord, accommodate my 70,000 na babayaran ngayon. Weekly po yan. May binabayaran ako. Hindi nyo lang alam. I will announce it to you. Kababayad ko lang ng 50,000. Yung pong binabayaran natin dito dahil paano mo ma-hold ang ministering ito na hindi na nag-i-involve ng pera? Walang pera ang langit. Stamp your feet, walang pera ang langit. Nandito sa lupa ang pera. Kaya hindi ka dapat humingi ng pera sa taas. Anong hihingiin mo? Power to get wealth. Saan? Dito sa lupa ang wealth. God will give you power to get wealth. Power is karapatan. Siyempre, sasabihin ng mga mayayaman, tingnan lang natin kung may pera kayo dyan kung di kayo magnegosyo. Ang sagot ko dyan, tingnan ko lang din kung mamatay ka kung dala mo ang pera mo. Bawat salita na itatapon sa iyo ng mundo, may katapat kang sagot. You're confident kasi anak ka ng Diyos. And the Bible said that you have to know Him. Kilala niyo ba siya? Kilala niyo ba siya na siya yung banal na espiritu? Na siya yung pinadala? Nung siya ay nawala at sinabi sa disciple, yung mga sumusunod sa akin, huwag kayong mag-alala. You'll never be alone. I will come back. At bumalik nga siya, kasama natin ngayon. Banal na espiritu siya. Siya yung promise doon sa John 3:16. Natanggap ko ang promise, kaya araw-araw, I'm living in the promise of God that He will never leave me, nor forsake me, that He will not allow me to beg, that He will provide all my needs. Not only money, He will provide my spiritual, mental, and everything I need. For my God is complete. Come on. Again, stamp your feet and say, I receive the word. Kailangan po i-receive natin yan. Dahil hindi nyo na-receive yung salita, ano ang bubunga sa inyo? Wala kayong salita. The word of God is a hybrid seed. Nangangailangan ito ng puso. Natatanggap. Katulad ni Mary, tinanggap niya ang alok ng Diyos. Mary, you will be conceiving a baby. Name him Jesus, the Messiah,
who's going to save the whole world. Ni-receive ni Mary, so be it unto me. Nag-sex ba si Mary? Hindi. Tinanggap niya by faith ang salitang narinig niya mula sa Diyos. Kaya ngayong gabi, bawat salitang narinig mo at tinanggap mo, ito ay mag-germinate at lalabas sa buhay mo. Marunong sana tayong tumanggap. Katulad ni Mary, so be it unto me according to your word. Ang meaning ng amen. Hindi ka basta, amen! Wala kang tinanggap. Tinanong ka, anong narinig mo? Ano nga yun Kailangan po nating intindihin bago tayo mag-amen. Delikado din. Ang amen na hindi ayon sa kanyang salita. Alright, let's go sa sinabi niya na siya ay banal na espiritu, right? John 14. Ngayon, pagkatapos ng resurrection, alangan naman di nyo pa rin nakilala ang Diyos, At pagkatapos ng resurrection, nawala na kayo. Kasi sobra na, pastor, 5 araw na kami nagsimba. Sobra na. O nga naman, baka mamatay ka pag nasobrahan ka. I guarantee you, sa piling ng Diyos, mabubuhay ka. At hihilingin ko sa Ama, Hiniling ni Jesus sa Ama, nabigyan niya kayo ng isang tagatulong. The Holy Spirit is my helper. What about you? Kawawa ka naman kung wala kang helper. Sa buhay natin dito sa lupa, talagang makikita mo, nagdadanas ng hirap ang mga tao. Katulad ko rin noon. Kaya nung namatay ako, nilibing ko na yung kahirapan. Sabi ng Jesus, namatay ako para mabigyan ka ng kaluwalhatian. Mabigyan ka ng buhay na kasiyasiya. Tapusin na natin ang buhay mong kahirapan. Yan ang reason kung bakit siya namatay. Para tapusin niya ang buhay ko na mahirap. At mabigyan ako ng buhay na kasiyasiya. Eto, kailangan niyong i-claim. Kung kayo ay born again, iba hindi pa rin naboborn again, hindi pa rin nila alam na hanggat hindi ka na born again, brother, sister in Christ. Religion ka lang. Wala kang relasyon. So walang connection, walang power. Katulad din ng mga cellphone ninyo. Hanggat hindi kayo nakakonect, wala kayong power. Palakpak. Siya ay tagatulong na sa inyo magpakailanman. He will be here forever. Siya yung forever. Hindi yung boyfriend mo ang forever. Hindi yung asawa mo ang forever. Siya yung bigay ng Ama sa langit na helper na hiniling ni Jesus para sa atin. Titira magpakailanman. So kung kayo man ay nagkakaroon ng problema, may counselor na kayo sa loob. May helper kayo. May provider kayo. May protector kayo. May lahat-lahat nandyan na sa loob. Yan ang promise ni Jesus sa taga-sunod niya. Ang tanong, taga-sunod ka ba? O taga-pakinig lang? Sa simbahan, taga-sayaw lang. Taga-upo. At alam mo, ang mga religious ganito, na-bless ako, pastora. Wow, parang galit pa. Kung totoong bless ka, consistent ka. Ang Holy Spirit po ang blessing. Siya yung promise. Siya ay consistent. Siya hindi pa bago-bago. Siya ay permanent. Palakpak. Hanggat hindi niyo siya tinanggap at kinilala, hindi rin kayo maging katulad niya. Siya ay consistent. Hindi sasabihin mo ngayon, parang gusto mong kukonfess ka talaga na parang ikamatay mo, pagkasunod na araw na wala ka na naman. So, ibig sabihin, hindi mo pa siya kilala. Kapag kilala mo ang banal na espiritu na si Jesus who is alive,
ay hindi ka bibitaw sa Kanya. Dahil kapag bumitaw ka, patay ka. You're dead. Mukhang hindi conforme yung iba, nakatingin lang, dead pa rin. Sabihin mo nga sa katabi, resulta ka ba ng resurrection? O resulta ka ng death? Kumplito. Death, burial, and resurrection. May process. Kapag nag-decide kayo mamatay sa old life ninyo, kailangan ilibing ang dapat ilibing. Para mabuhay na muli. At kung ikaw ay nabuhay na muli, kasama mo na ang Holy Spirit. Siyang banal na espiritu na taga-pagturo ng katotohanan. He alone can teach you the truth. Do not trust the devil. Alam mo, nagainom ng tanduay, bigyan mo pa ng pera. Tapos naniwala ka talaga sa devil. The devil will always lie. Never siyang magsalita ng truth. Kaya kailangan alamin nyo para hindi tayo ma-deceive nitong mga huling araw. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Pag yung tao makamundo, they don't listen to the Holy Spirit. Para sa kanila, yan ay myth. Yan ay kathang-isip lamang. Kahit nga pinapakita na natin yung buhay natin talagang nagkakaroon ng pagkakaiba, hindi pa rin naniniwala ang tao. Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya. Kung kayo ay born again, kilala nyo siya. Ay, Diyo. Dahil kasama nyo siya. At sa inyo, magpakailanman. Sa inyo, sa akin, magpakailanman. Kung mamatay man ang aking katawan ngayon, mapapasa akin pa rin. Ang kaluluwa ko ay kasama na ang kanyang presensya. Yun ang forever. Forever! Look at your neighbor. Meron ka ba niyan? O hanggang lupa ka lang? Palakpakan po natin ang Lord. You see, the more understanding of our position in Christ, the more po tayo magiging better person. Araw-araw. Exciting araw-araw. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang siupaw, ang iyong pagkain. Basta nakikita ng dalawang mata mo with the Holy Spirit, nagpo-provide ang Diyos ng lahat-lahat nating kailangan. Mark 16:17, Joe. Mukhang natutulog si Brother Joe. Mark 16:17. Nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Sa pananampalataya. Kalimutan na natin nakaraan. Kalimutan na natin ang druga. Alam niyo po sa sa cellphone, I mean sa technology. Kanina nakita ko habang maraming mga preachers sinisingit yung nagsisex na dog. Ano ang ginagawa nating mga Kristiyano? Dami natin. Hayaan lang ba natin nagdadami sila sa Facebook? Kayo, lagi naman kayo nasa Facebook. May kapangyarihan tayong i-delete. Ang mga alam nyong hindi maganda, kapag binaliwala nyo yun, nakikita ng Diyos. You're not standing in righteousness. Nandito tayo para kalabanin ang mga wickedness. Dahil nasa righteousness na tayo, di ba? Parang katulad din, nakakita kayo ng tae dyan sa bahay nyo, inadaan-daanan nyo lang. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay tagapaglinis ng lahat ng dumi. Medyo palakpakan naman natin para naman pumasok sa puso ninyo at nang kayo ay magsabi na, Amen, ako ay tagalinis. Sabihin mo nga sa katabi, napakatamad mo. Maglinis ka lang, ayaw mo pa. Siyempre kasunod niyan, mga babae na nagli-lips to lips. Nakita ko.
Yan sila offshore ay binabayaran para dyan sa sa cellphone, sa technology. Kailangan nakabuka ang bibig natin, hindi yung nakatingin ka lang. Delikado pag nakatingin ka lang. Alam ko, nakikita nyo yan. Ano ang response natin? Asan ang resurrection power? Asan? Sisingilin kayo ng Diyos. Asan yung power na binigay ko sa inyo? Na hindi kayo makasaway. Hindi kayo makasaway ng demonyo. We're talking about warfare tonight. Palakpakan natin ang Lord. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Sabihin mo nga sa katabi, hindi ako ordinaryong tao. Ako ay tao, ngunit may Diyos. Kailangan stir up ka pa para no? Sabihin mo nga sa katabi, hindi mo ba kilala ang Holy Spirit? Mukhang pagising mo sa umaga, magpa-stir up ka na. Para naman ma-bless yung katabi mo, hindi yung gaganon ka rin, parang lanta ka. Kailangan mo ng Holy Spirit. Kailangan ka rin ng Holy Spirit. Para yung katabi mo, mabuhay naman. Anong meron tayo na wala sila? Power, of course, yan. Yung resurrection power na yan. Sabi ng katawan mo, hindi ko kaya. Pero may resurrection power, paano yan? Nasa iyo kung baliwalain mo. Paano mo ma-prove na nandyan ang resurrection kung hindi makikita sa iyo? Then, you are the result of what you are. Not the result of what God has given unto you. Binigyan ka ng resurrection power. Kung totoong sumama ka sa Kanya. Ganun lang. Sabihin mo sa katabi, asan ang resulta? Yon, naghahanap din pala ang Diyos ng ebidensya. Kung siya, pinakita niya sa atin na siya ay namatay at nabuhay na muli. Ebidensya yun. Ikaw, sabihin mo nga sa katabi, anong ebidensya mo rin? Para mapatunayan mong ikaw ay believer. Amen. Mark 16:17. At ito ang palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya. Ano ang resulta? Ano ang ebidensya? Ano ang palatandaan? Makikita sa mga taong sumasampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Yung antok mo pa lang, di mo mapalayas. Yung katamaran, hindi mo mapalayas. Makapagpalayas tayo ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Speaking in other tongues. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na napapatungan nila ng kanilang mga kamay. When we lay our hands, we observe kapag sila ay na-heal. Yun ay isang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. When we speak the name of Jesus, ito yung warfare. Hindi kailangan sumigaw-sigaw kayo in Jesus' name. Gumawa kayo ng tama. If Satan can call demons, nakakatawag siya ng demonyo. Si Jesus naman ay nagkukumand ng mga anghel. Kaya ang salita mo, yan ang nagpapahina sa iyo. Kung bakit parang lantang-lanta ka. Dahil ang lumalabas sa bibig mo ay tumatawag na mga demons. Kapag negative ka lagi kang kumukontra, alam mong demons ang iyong tinatawag. Let's go, Ephesians 6:12. Okay, pagkatapos nito, inaasahan ng Diyos na lalabas kayo rito, nadala nyo, at gagawin nyo ang salita niyang makapag-produce ng ebidensya na kayo nga ay resurrected. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid.
Okay, taas ang kamay, ganun, impapawid, yan. Heavenly realm. Please, gawin nyo yan, hindi dahil sinabi ko, dahil sinabi ng Holy Spirit, tinuturuan ka. Sa himpapawid may mga kaaway. Kaya ito ang tawag na warfare. Ang warfare ay sa himpapawid, hindi dito sa lupa. Nagmamanifest sa asawa mo na hindi nagsusupply ng kailangan mo dahil may demon na nagtuturo sa kanya o nagmamanage sa kanya para hindi ka supplyan, para saktan ka. At kung lahat ng mga pangit na mga bagay ay dahil may espiritu sa himpapawid. Mukhang di kayo interesado. Okay, palakpak, mukhang... Sige pa, hayaan natin ang banal na espiritu ang makapag-explain sa inyo. Kung hindi man ako, ang banal na espiritu ang siyang personal nakakausap sa inyo ngayong gabi, gamitin lang ang aking boses. Mga pinuno sila, may kapangyarihan sila, at may tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. In other words, sila ay may authority. They are characterized by authority. Alam ni devil, alam ni Satan ang otoridad. Dahil galing siya sa Diyos. He was a Lucifer. A bright, talagang perfect siya na anghel. Ngunit siya, alam niya ang lahat ng nangyayari sa hierarchy ng Diyos. Pinlip niya dahil nagrebelde. Madaling maintindihan ang salita ng Diyos sa kabila lang. I-flip mo lang na ganyan. Alam mo ang right and wrong. Ang flip ng wrong is right. Ang flip ng right is wrong. Kaya madali nating maintindihan. Para ba yung iba, parang tataka pa rin hanggang ngayon. Simple lang, ilaw at dilim. Palakpak. So, may mga kadiliming namamayani sa mundong ito. Kapag ang anak mo hindi nagsisimba, pinagmamayani yan. In other words, tinatrabaho ng demonyo. Ikaw, tingin ka lang. Takot ka pa sa anak mo. Dahil wala, titingin ka lang. Kasi wala kang power. Kung ikaw ay resurrected, ang banal na espiritu ang magtuturo sa iyo kung paano mo madadala ang iyong anak sa Panginoon. Hindi siya pamamayanihan ng demonyo kung ginagawa natin ang ating part. Ang tanong, sa gabi ba nililehans nyo? Hindi, syempre. Kaya walang resulta sa mga anak. Sa gabi ba, pinagpipray nyo sila? Kinokorek nyo ba sila kapag sila ay nasa mali? O tinitingnan nyo lang? At panay ang bigay nyo ng bigay ng pera. Sinusustentuhan ninyo ang mali. Well, hindi kayo nagsiserve sa Lord. Dahil ang pagsiserve natin sa Lord ay yung righteousness ang ating sundin. Huwag natin isustain ang mali. Palakpak. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma. Ano bang lahat ng kagamitan? Dalawa, ito yung hindi makuha ng ibang ordinaryong tao dito sa lupa. May pandigma ka na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyo makipaglaban. Di yung nasampal ka na, iiyak ka na lang. Dahil wala kang pandigma, wala kang panlaban kay Satanas. At tinahayaan mo lang dahil wala kang alam. Hosea 4:6, my people fall. Tayo ay nawawala sa pananampalataya dahil kulang tayo ng alam. Paano? Ayaw naman ninyong magsimba. Ayaw naman ninyong mag-Bible study. Ayaw nyo naman mag-personal devotion. Kasi para sa atin, nakakakuha ng panahon na siyang pinagmulan ng panahon. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng time.
Pero lagi mo sinasabi, inaamin ko, pastor, hindi ako nagbabasa. Very good. Dapat lagyan ka ng medal. Look at your neighbor. Bakit hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Tapos sabi mo, born again ka. Kasi pagod na po ako. Pastor, ang dami ko pong trabaho. Hindi ka ba pwedeng magbasa? Kahit sa CR? Ilang minutes ka ba sa CR? Bakit hindi mo bigyan ng 30 minutes na magbasa doon sa CR? At manalangin habang ikaw ay nagtatrabaho, pwede ka naman manalangin. Lahat ay pwede. Palakpak. Kaya ka nakikipaglaban, manatili pa rin kayong matatag. Kahit anong laban, kahit na anong busy mo sa trabaho. Nakakahiya yung busy ako, pastor. Wow, parang Diyos ka. Ang Diyos nga hindi nagsasabi na busy siya. Samantalang bawat star, hinahawakan niya. Sabihin mo sa katabi, ano bang hinahawakan mo? Wala tayong karapatang magsabi na busy tayo. Nasa atin ang prioridad. Ano ba ang importante sa'yo? Trabaho ba? O wag ka nang humingi sa Diyos. Kung importante sa iyo ang trabaho, asawahin mo ang trabaho, sama mo ng forever ang trabaho mo, huwag ka nang humingi sa Diyos. Dahil wala kang time sa Diyos eh. Naintindihan po ba natin? Okay, stamp your feet para matabog ang magwala ang mga duda nyo sa Diyos na nagbigay ng lahat-lahat. Palakpak. Kaya kailangan magbunyi kapag may naintindihan. Amen. Sumisigaw. Nagsisay. Hindi yung... Tapos pagkatapos naghihintay ng merienda, sabihin mo nga sa katabi, kailangan mo nang magbago. Oy, resurrected ka na. Na-resurrect na ba tayo? Taas ang kamay ang na-resurrect. Ang taong buhay ay sumasagot. Hindi lang patingin-tingin, nagre-responde sa lahat na sinasabi ng Diyos, may sagot ka dahil ikaw ay buhay. Amen. Palakpak. Kaya maging handa kayo. Yo. Handa. Gawin ninyong sinturon ng katotohanan. Dito yan. Belt of truth. Kapag lagi, belt of truth ang ibig sabihin, i-hold ka ng salita. Hindi ka i-down. Ang salita ang nakaka-hold. Pataas, hindi ka bababa, hindi ka babagsak. Dahil may sinturon ka ng, ikaw ay ni-hold ng sinturon ng katotohanan. Isuot nyo ang panghimpapawid bilang panggalang sa dibdib ninyo. Which is the Word of God. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Sabihin mo nga sa katabi, saan ka ba dinadala ng sapatos mo? Sa tsismisan? Sa tungitan? Saan ka ba dinadala ng sapatos mo? Dapat lagi siyang handa. Tuwing tinatawag siya ng Diyos, laging handa ang sapatos ninyo para mangaral na magandang balita. Akala kasi ng mga negosyante, ang magandang balita ay para lang sa mga engot. Pag nagsasalita ka ng magandang balita, ito na naman sila. Mga walang pera yan. Alam mo na agad ang iniisip nila. Kaya hindi ko naman sinabing lahat. Marami po sa ating mga negosyante dito, they are born again believer. They believe in the church. They believe in Jesus. They believe in the Word of God. Kaya nakikitaan sila ng pagsunod sa salita ng Diyos. Palakpak. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo. Shield. Kapag inatake ka, sinabihan ka ng flesh mo na huwag kang magsimba, total may live stream. Shield. Hindi ka paapekto. Hindi. Kailangan kong sambahin ang Diyos na buhay sapagkat ito ang reason kung
bakit niya ako binuhay sa lupang ito. Hindi niya ako binuhay para magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng anak. Binuhay niya ako para sambahin siya sa katotohanan. Hallelujah! Sa mga taong nakaunawa, nag-receive, hallelujah! Ano ang sabi niya? Ang promise, bawat salita ay may promise. Nag-enjoy ako ng promise. Nakukuha ko yung promise kasi ginagawa ko yung salita. Sa Ilonggo, magsimba ka mo, kay tagaan ko kamo sang lana, oil. Sambahin niyo siya sa espiritu at katotohanan at bibigyan ko kayo ng langis, tubig. Ipalayo sa sakit. Kaya pala hanggang ngayon, kahit marami kang pera, puno ka ng high blood pressure. At kung ano na lang na pressure. Ang kasalanan po ay pressure. Ang hindi kasalanan ay kagaanan. Marami kang pera, marami ka namang pressure. Naintindihan po ba natin? So para hindi tayo tablahan ng panunukso, ano ba ang tinutokso niya? Maniwala ka dyan. Yan kasi, under the law kasi, kung hindi ka magsimba, parang hindi ka pupunta ng langit. Yun naman po ang sinabi ng langit. Hindi ka makapasok sa langit hanggat hindi mo siya kinilala bilang Diyos mo nang siya ang source ng lahat. Kung hindi ka magsamba, paano mo sabihin sa Diyos na kinikilala mo siya? Kailangan may testigo. Ayaw kasi natin na pinapakialaman tayo kasi gusto pa nating gumawa ng kasalanan. Ang mga taong sabi ay naniniwala sa Diyos, nagtatago-tago. Meron pa, busy kasi kami, may schedule kami. Sabi ng Lord, wow. Sabihin mo sa katabi, narinig ni Lord yon. Hindi naman tanga ang Lord, bibigyan ka ng trabaho para hindi siya sambahin. Binigyan ka na ng trabaho para makapagsamba ka. Hindi para mawala ka sa samba. Amen. Medyo hard ngayon. Warfare eh. Palakpakan natin ang Lord. Si Satanas ay mapanglinlang. Nanunukso. Nagtitest. Hindi ka nakapasa. Natapos na yung kung kaya naman dineclare ng ating bansa na ito'y holiday. Kahit pa may trabaho ka, kung anak ka ng Diyos, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos. Kung will mo talaga, problema, hindi mo will eh. Hindi mo talaga gusto na sambahin ang Diyos. Kaya naman, tuwang-tuwa ng kapapapak si Satanas sa'yo. Are you here? Kung hindi man kayo magsamba, ano naman sa akin? Kaya lang, napag-utusan ako para i-remind kayo na kapag hindi niyo siya sambahin sa espiritu at katotohanan, walang mangyayari sa inyong pananampalataya. Palakpakan natin ang Lord. 17, ito yung warfare. Gagawin ba natin ito? Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Helmet sa mga panunukso ng demonyo. Helmet sa mga torment ng demonyo. At gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos, panlaban. Pag alam nyo na may narinig kayong boses na kumukontra sa Diyos, asan ang espada? Nilagay sa bahay. Me and my house, we will serve the Lord. Salita ng Diyos sa kaloob ng banal na espiritu. 18, at manalangin daw kayo sa oras ng tulong ng banal na espiritu. Sa tulong ng banal na espiritu. In other words, pag nanalangin tayo, kailangan natin ang banal na espiritu para tulungan tayong manalangin. We don't know how and what to pray. But the Holy Spirit, who is your helper, ay tutulungan kang manalangin na may effect. Palakpak. Ang lahat na dapat ipanalangin.
Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin. Huwag kayong tamarin. Patuloy kayong manalangin. Lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Sa pastor ninyo, sa mga leaders natin, kailangan nila ng panalangin dahil hindi sila makapagpatuloy kapag walang sumusuporta sa kanila. Palakpakan natin ang Lord. At ipagpanalangin niyo rin ako sa tuwing mangangaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Mahirap pag wala kang katapangan dito sa pulpit na to. People will persecute you. At hindi ka magtatagal hanggat hindi ka marunong mag-handle ng persecution. Salamat sa banal na Espiritu, tinulungan niya ako mag-handle ng persecution. Kaya ako nananatili ng 25 long years dito sa South Cotabato. Palakpakan natin ang Lord. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko, ayon kay Pablo. Kaya kumari, panalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Kung walang matapang maghayag sa inyo ng salita ng Diyos, saan kayo ngayon? Di ba? Nandyan pa rin kayo sa inyong mga baol. Hindi rin kayo lalabas sa inyong mga yungib. Nakakita kayo ng mga taong lumabas sa kanilang comfort zone, katulad ko. Anong ginagawa natin? Titingin lang ba tayo na parang inspector? May gagawin tayo. Lalabas din tayo katulad ni Jesus na lumabas sa yungib, lumabas sa libingan. Kailangan lumabas tayo. Hindi yung pagkatapos ng resurrection na namatay uli. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Zechariah 3:1. We have given the name. Tandaan ninyo, ang ating kapangyarihan ay pangalan ni Jesus. Hindi lahat ng taong nagsasabing in Jesus' name ay may signs and wonders. Kapag hindi ka nagbago, kay in Jesus' name mo, ibig sabihin hindi pinagkaloob sa iyo ang pangalan. Pinagkaloob ng Diyos sa taong sumusunod sa Kanya. At ito ay may ebidensya ng pagbabago. Kung hanggang ngayon, religious pa rin kayo, pakitang tao pa rin yung inyong pananampalataya, ang banal na Espiritu ay hindi makakagalaw. Given by Jesus Christ Himself, His name, binigay niya ito sa mga taong sumusunod at faithful sa Kanya. Marami namang sumusunod pero hindi faithful. Now you see, later you don't. Pangalan at ang kanyang dugo. Ito yung ating kapangyarihan. Pinagkakaloob ng Diyos yan sa mga totoong sumusunod. Yung tanong, totoo ka ba? Dahil titest ka pa ng Lord eh. Hanggang Sunday ka lang ba? Nakatingin ang Diyos sa atin 24/7? Yes, nagmamadali tayo. Pero ang Diyos, gusto niya sa presensya mo siya. Na ang mga mundo ay hindi kaya. Hindi ko kaya yung inyo. Lagi kayong nananalangin. Ano na lang mangyayari sa buhay ninyo? Nanalangin kayo. Ano nga ba ang nangyayari sa buhay natin? Kasi lagi tayong nananalangin. Tanungin din natin, ano ba nangyayari sa buhay ninyo dahil hindi kayo nananalangin? O, sabihin mo nga sa katabi, magpakitaan tayo ng resulta. Hindi ibig sabihin mayaman ka, marami kang pera, ay nandiyan na ang Diyos sa iyo. Mas lalo akong bibilib sa iyo na hindi ka maraming pera, ngunit maligaya ka sa buhay mo. Zechariah 3:1, nakakaawa ang Jerusalem. Ang mga naninirahan dito ay nagre-rebelde sa Diyos. Nakakaawa ang church. Ang Jerusalem ay church. Ang mga naninirahan dito ay nagre-rebelde sa Diyos at gumagawa ng karumihan. Ang kanyang mga pinuno ay mapang-api.
Hindi sila nakikinig kahit kanino at ayaw nilang magpaturo. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon, sa kanilang Diyos, ni lumapit sa Kanya. Ang kanilang mga opisyal ay parang leon na umaatungal. Alright, ang Jerusalem po ay ang church. Ang church na walang pagbabago ay nakakaawa. Tinitirhan ng demonyo. Ang resulta ng resurrection, ikaw ay may kapangyarihan. Ginagamit mo ang kapangyarihan para sa purpose ng Diyos. Araw-araw. Kahit nasa trabaho ka, walang exemption, walang rason. Sa Diyos walang rason. Dahil binigay niya na lahat. Kung sa tingin ninyo kulang ang binigay ng Diyos sa inyo, well, nasa inyo yon. Depende. Kaya nga, nanotice ko, depende sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nag-mature at marami kang pinanampalatayaan, marami kang pera, you are rich. Dahil sa langit walang pera. Pananampalataya ang tinatanggap ng kaharian ng Diyos. Kung dito sa lupa, marami kang pananampalataya, equals measured sa iyong kayamanan. Marami kang pera, na possess yung anak mo, nangangailangan ka. Nag-drug addict yung anak mo, nangangailangan ka. Marami kang pera, ha? Kaya nga, kailangan natin ng Diyos, hindi pera. Dahil kapag Diyos ang kasama ninyo, may pera, may lahat. Amen. Sige pa. Believe in the truth. If you believe in lie, the demons are always roaming around in your head. That's why hindi ka nakakarinig ng tamang direksyon. That's warfare. Hindi ka na kailangan, in Jesus' name. Sabihin mo nga sa katabi, gawin mo ang tama. And you're inviting the angels to roam around and help you. You don't have to. Dahan-dahan magsisilayasan ang mga demons kapag gumagawa tayo ng tama. God is a God of truth. And if you are with the truth, angels will roam around and help you. That's the promise. If you have faith, angels will help you. They will be activated through faith. If you have fear, demons will be activated too. Mamili ka lang dyan. So yung unbelief natin, unbelief, bitterness, gossip, lie, you will be attacked by the demons. Study and meditate the word. When the light comes, the darkness leaves. When the light comes, the darkness leaves. The light is so powerful than darkness. The love of God is increasing kapag tayo po ay nagme-meditate ng salita day and night. Iba, believe sa sarili. Pag nakatrabaho, kala mo, subukan ninyo magtrabaho na kasama siya. Kausapin niyo ang Diyos sa inyong trabaho. At nang kayo ay mabigyan ng extra mile. Kaya, kumukunti ang inyong income. Puro outcome. Dahil wala kang in. Wala ang Holy Spirit na helper. Sariling banat lang yan. Kaya kung pagbilib mo sa sarili mo, hanggang doon ka lang, pambili lang ng ulam. Pambili lang ng mga chichiryas. Hindi pa umabot ng 30, wala ka ng pera, nangungutang ka na naman. Amen.
Dahil hindi nagkasya. Dahil walang simba. Kapag may simba, over ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Promise niya yan. Ilalayo ka pa sa sakit. Mukhang nakakalimutan natin ang mga benefits. Tapos ang resurrection, namatay na naman. So when the light comes, the darkness will leave. It's the love of God ever increasing in your life that brings blessing. Romans 1:16. Once you bring the gospel, I bring the gospel wherever I go. Kahit ako lang mag-isa. Kahit kasama ko si Pastor Alfredo, laging gospel ang aking topic. Sapagkat ito ang salvation. Subukan niyo wag mag-topic ng, hindi mo ako mahal. Sabihin mo sa katabi pang papi yan, papi love. Hindi mo ako binigyan ng tsokolate. Hindi mo na ako mahal Yung mga dialogue ba ng pampapapi-papi? Kaya nauso na ngayon yung aso. Nakita natin yung mga sex na activity ng aso, pinapakita na. Don't you believe na ang mga aso ay nagsisex na sa tao? Obvious naman. Yung padilap-dilap na gano'n, sensuality yun. Silent in the court. Kahit pusa. Sabi ni Crisanto, malambing ang pusa. Oo nga. Alam mo, ang taong naglalambing may gusto. Hello? Pusa pa kaya? O aso? Nothing wrong with dogs. Pero hindi ka makasimba dahil sa mga aso mo. Nakakahiya naman sa Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos sa Bible na alagaan mo ang aso. Because God will take good care of them. Nabubuhay sila kahit wala silang bahay. Dahil ginawa sila, ganun ang kanilang design. Sa Diyos, tao ang importante. Tao. Dahil ang tao ay katulad niya. Katulad ng Diyos ang tao. Hallelujah! Hindi ko ikinahiyang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Think about what can save a human being. Kapag anak ka na ng Diyos, resurrected ka na, wala ka na iniisip sa sarili mo kasi alam mo, provided na Sinabi ng Lord, I will provide. So gusto mo mag-provide ang Diyos sa'yo, asikasuhin mo yung ibang tao. Yun ang usapan. Take good care of other people and I will take good care of you. Una ang mga Hudyo, the Jew, at ganun din ang hindi Hudyo, katulad nating mga Hintil. Inuna kaya nga, importante ang mga Jewish. We pray for the Israel. Dahil yan ay sinabi ng Diyos, i-bless daw tayo pag pinag-pray natin yung mga pinili. Sapagkat ipinahayag sa magandang balita kung paano tinuring ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamagitan lang ng pananampalataya ayon sa kasulatan. So what are you doing with your faith sa pananampalataya? Mabubuhay ang matuwid. Ako, wala akong ipagmalaki na negosyo. Dahil hindi naman ako tinawag ng Diyos na para magnegosyo ng pako o di kaya ng asin. Tinawag niya akong tagapagsalita niya. At ang promise ay ipoprovide niya ang lahat kong kailangan. Hindi sa iyakan blues, kundi sa paggawa ng kanyang instruction.
Kapag tagagawa tayo ng salita ng Diyos, talo na ang demonyo. Ang demonyo ay hindi makakagalaw kapag tayo ay mga righteous na mga tao ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. 1 Timothy 6:12. Ito ang ating ipapark ngayon. Tandaan ninyo, ang inyong testimony ay weapon that produces result. The gospel is the power. Kapag tayo ay resulta ng magandang balita, dahil sinunod natin, tayo ay may kapangyarihan. If you will be the bringer of the power of God, do not talk about religion, talk about life. Ang tao gusto nila marinig kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Dahil sila may buhay din. Huwag kayong magsalita ng mga religion, mga kung ano-ano. Hayaan nyo ang Diyos ang magsalita sa kanila. Tayo naman ay magsiserve tayo pag sinabi ng banal na Espiritu na sila ay bigyan ng kung anong kailangan nila. Tulad kahapon, may nagbenta po sa amin ng rugs. Nanginginig ang kamay niya. Sabi ko, ito may sakit ito. Sabi ni Pastor Alfredo, baka nag-OA lang. Sabi ko, tingnan mo naman yung mata. My God, kung aso nga, alam mo kung mamamatay yung aso, yung tao pa kaya. Nanginginig siya. So binili namin lahat ng kanyang tinda para hindi na siya magtinda, sobrang init. And I said, manalangin po kayo sa Diyos. Simpleng ganun. The Holy Spirit will just, pag alis namin, alam ko ang banal na Espiritu ay susunod sa salita na binigay mo. You call the attention. Ang ganda ng pakiramdam mo na may taong kahit kunti man lang na nakuha yung iyong hirap. Simpleng bilhin mo lahat ang kanyang binibenta, hindi naman makapurdoy sa iyo yon. Dahil yon, doon sa dulo, pinakita ng Lord, ang anak niya, tatay ko po yon, na stroke po siya. Masarap ng pakiramdam. Because you are the bringer of the gospel, the good news. The good news is that Jesus came here to lift you up. Kahit sa 3 kilong bigas man lang, para lang maramdaman ng mga tao na may Jesus dito sa lupa. Let us be the bearer of the good gospel of Christ all over the world. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating mga agila. They are the heroes of faith. Through the years, ilang taon na sila nagpapadala ng kanilang tithes and offering, kanilang first fruit, ang kanilang sacrificial giving. Alam niyo kung sino kayo. And God knows you. God is on the record. Excited ako bilang tagapagmahala ng pera na pinadala niyo dito. Excited ako sa gagawin ng Diyos sa inyo. Through 25 long years, marami na akong ebidensyang ipapakita sa demonyo, sa lahat ng tao. Dahil ang Diyos ko ay totoo. I'm here to testify. If Jesus testified that He is the one true God, I'm here to testify that He is my God. Trabaho natin ang magtistigo sa mga tao na may Diyos tayong buhay, na ang Diyos natin ay tumutulong, ang Diyos natin ay nagbubuhay ng patay. Palakpakan natin ang Lord. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. I value my eternal life. Hindi ko na kayang magkasala. Hindi ko na kayang balikan pa ang buhay ko nung araw. Kasi na-experience ko na ang buhay na hindi mapantayan, ang buhay na masaya, ang buhay na may assurance. Naranasan ko nang umawak ng maraming pera. Puno naman ako ng takot. Masarap pala panghawakan ang promise ng Lord, nawawala ang takot mo.
Buhay na walang hanggan ang pinanghawakan ko dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. God wants you to be a testifier. He wants you to be saksi na siya ay buhay. Siya nga yung namatay. Siya nga ang namatay at nabuhay na muli. At nandito na siya sa buhay ko. What about you? Shall we all stand? Warfare. Ito agad ang unang salbo ko pagkatapos ng resurrection. Dahil ang demonyo'y nahabol-habol kayo. Pagkatapos yung sumigaw sa picture, hahabulin kayo ng Satanas para i-denounce ninyo yung inyong sinigaw-sigaw na hallelujah, Jesus is alive. Pagkasunod niyan, Jesus is dead again. Dahil kung si Jesus ay nasa atin, makikita sa ebidensya nito. God bless you. Keep on praying without ceasing. God said, pwede kayong manalangin na walang tigil, puno ng pasasalamat, at puno ng pagkilala, at puno ng banal na espiritu. Ang salita ng Diyos ay gagalaw. And you will never be the same again. Happy middle week. And I believe, magmula ngayon hanggang Sunday, tumatakbo kayo rito na may excitement. Dahil kayo ang totoong buhay sa kanyang pangalan. Ang pangalan at ang dugo ni Kristo na siyang ating ultimate weapon against the devil. I am victorious. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Halina kayo rito. At kapag kung hindi ninyo pa natanggap ang Diyos na makapangyarihan, tanggapin po natin. Maaring kayo ay nakinig lang. Ngunit na pag-isip-isip ninyo, paano ba? All you have to do is to confess with your mouth, believe in your heart that Jesus died, buried, and rose again. Yun ang sinabi niya sa Romans. And then sabi niya, then you will be saved. Tanggapin po natin, bibigyan natin ng pagkakataon ng lahat nang hindi pa tumanggap. All of us. Panginoon, maraming salamat sa kay Jesus. Pinadala mo upang mamatay bilang kabayaran ng aking kasalanan. Ako ngayon ay nagde-declare na siya ang aking Panginoon, ang aking Savior. At salamat sa pagpapatawad. Inaangkin ko ang pagpapatawad ay ang iyong banal na dugo, kabayaran ng aking kasalanan. Maraming salamat na ako ay ligtas sa pamagitan ng inyong pangako, covenant of your blood. Araw-araw, hindi na ako matatakot sa kasalanan, sa mundo, sa sarili ko, sa demonyo, dahil sinira na ng lahat ni Jesucristo na aking Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan na ibinigay mo para aking kapangyarihan at sa banal na dugo mo na aking i-enjoy. Magmula ngayon, I am under your bloodline in Jesus' name. Everybody say Amen. Siya ay makapangyarihan. Sumigaw tayo sa buong mundo. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami papabayaan. Ang aming mga pangalan ay inuukit mo sa iyong mga palad. Ipalakpak ang kamay, mga bata. Taas ang kamay. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan sa aking puso ay
Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nakaranasan, kailan ay hindi mag-isa. Sa akin, Mananasik ko, maging ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nakaranasan, kailan ay hindi mag-isa. Di ako iiwan, sasamahan. Mananasik ko, maging ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nakaranasan, kailan ay hindi mag-isa. Hindi mag-isa. Sa ating puso ay nananahan. Pagpapala ay hangin mo, lasang sabay. Kailan ay hindi, kailan ay hindi, kailan ay hindi mag-isa. Amen! Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi at buong mundo. Amen.